So, pinag-aralan nila yung mga skill na meron sila o at sometimes matagal na yung experience nila, no, sa paggawa ng isang bagay, kaya skill na sila. Semi-skill, ang kasanayan, kaalaman at karanasan ay higit na mababa kaysa sa sanay na manggagawa. Skilled worker. So dito, semi-skilled, so maaring hindi sila nag-aral or alam lang nila kung ano yung proseso, but hindi sila expert sa paggawa ng isang trabaho. Unskilled, mga taong walang kaalaman, kasanayan at karanasan. So ito talaga is yung mga hindi talaga nila alam yung mga trabaho at wala talaga silang alam. Kapital, tumutukoy sa kalakal na nakalilikha ng iba pang produkto. So, makinarya o kasangkapan ginagamit ng mga manggagawa. Ito ay maaaring salapi at infrastruktura tulad ng mga gusali, kalsada at tulay. So, ang kabayaran sa paggamit ng kapital ay tinatawag na interest. So, pag sinabi nating kapital, ito ay pwedeng sa form ng pera, gusali, lupa, kalsad, at iba pa na maaaring gamitin sa pagbuo ng isang negosyo. So, kasi bago ka gumawa or mag-open ng isang negosyo, isipin mo muna yung mga dapat mong gamitin para mapatakbo ang iyong negosyo. So, pwedeng dito is yung manpower, materyales, machineries, pera, at iba pa. So, iyon, yung mga yun is tinatawag na kapital. Mga uri ng kapital ayon sa pagpapalit anyo. So, una, circulating capital. So, kapital na mabilis magpalit anyo at mabilis maubos. So, kailangan lagi tayo may supply ng gantong uri ng kapital. Ano? So, para hindi tayo kapusin at hindi maubusan. So, halimbawa nito is yung langis, kuryente, asukal at iba pa. Pangalawa, fixed capital, kapital na hindi mabilis magpalit ng anyo at matagal ang gamit. So halimbawa nito is gasolina, makinarya at sasakyan. Entrepreneurship, tumutukoy sa kakayahan at kagustuhan ng isang tao na magsimula ng isang negosyo. So kumbaga, ito is yung mga negosyante na nais na magkaroon ng isang negosyo para kumita. Entrepreneur, ang tagapag-ugnay ng mga salik ng produksyon upang makabuo ng mga produkto at serbisyo. Siya rin ang nag-oorganisa, nagkokontrol at nakikipagsapalaran sa mga desisyon sa mga bagay na makakaapekto sa produksyon. Tinatawag din na negosyante. So, sila yung mga nagki-create ng mga produkto na kailangan natin, nag-o-open ng mga negosyo na mga negosyo na tinatangkilik natin. Ang aim nila dito is para kumita. So, ang tubo o profit ang kabayaran na nakukuha. So dito, kumikita sila dito sa pamamagitan ng tubo na ng kanilang negosyo. Yung mga katangian ng pagiging isang entrepreneur, una, malikhain. So syempre, bilang isang entrepreneur, kailangan malikhain ka sa mga bagay. Kailangan maging unique yung produkto mo at kailangan maging iba ito sa mga ibang produkto para mag-stand out ito or para tangkilikin ito ng mga consumer. At kailangan mo rin mag-experiment. So kailangan maging malikhain ka, kailangan mong experiment para hindi magsawa ang mga tao sa iyong produkto at kailangan nagle-level up yung produkto mo. So hindi lang siya nag-i-stay sa isang klase. So halimbawa, ang pandesal. So dati plain pandesal lang siya. Ngayon may malunggay pandesal na, may cheesy pandesal. So kumbaga, nagle-level up siya para hindi nagsasawa ang mga customer. Pangalawa, puno ng inobasyon at handa sa pagbabago. So sa pagbabago ng sa ating ekonomiya, sa ating bansa at pagbabago sa ating kapaligiran lalo na sa technology, malaki ang pagbabago sa technology. So kailangan nakakasabay tayo sa pagbabago o sa changes.
para hindi mapag-iiwanan ang produkto natin. Halimbawa, ang Nokia dati, sila yung namamayagpag na negosyo sa ating bansa. Ngayon ay hindi na. So, kumbaga, ilan na lang yung gumagamit ng Nokia kasi hindi sila nakasabay sa pagbabago o changes na meron tayo sa ating bansa. So, pangatlo, kakayahan sa pangangasiwa ng negosyo. So, kailangan hands-on ka sa pagpapatakbo ng negosyo. Kailangan tutok ka. Kailangan hindi mo ito mapabayaan at kailangan alam mo yung mga aspeto na dapat ay meron ang isang negosyo. Pang-apat, matalas ang pakiramdam hinggil sa pagbabago sa pamilihan. So, yung mga changes na nangyayari, so kailangan ay makasabay ka. Panglima, may lakas ng loob na humarap at makipagsapalaran sa kahihinatnan ng negosyo dahil ang isang negosyo ay isang sugal. So, kailangan malakas ang loob mo na mag-open ng isang sa pag-o-open ng isang negosyo. Kailangan buo ang loob mo at kailangan ready at planado ka sa kung ano man ang pwedeng mangyari. Sumunod, halaga ng produksyon, tumutukoy sa halagang ginastos upang makalikha ng kalakal. Ang halaga ng produksyon ang nagiging batayan sa pagtatakda ng presyo ng isang kalakal. So, bago tayo magbigay ng presyo sa isang produkto, kailangan muna nating computein or alamin magkano ba yung nagastos ko, magkano ba yung nailabas sa pera para makarate yung produkto, magkano yung mga materyales, yung labor, at iba pa. So, doon natin ibabase kung magkano ang ipapataw natin presyo sa isang produkto. Kasi pag hindi natin ito ginawa, may tendency na malugi tayo. Kasi pag mas mataas ang cost ng production kaysa sa sa presyo ng product o mas malaki yung tendency, mas malulugi tayo. So, kailangan kung gaano kalaki yung nagastos natin sa pag-create ng isang produkto, ganoon din yung presyo na ipapataw natin. So, lalagyan natin ito ng tubo para kumita tayo at para hindi tayo malugi. Para sa aking huling tanong, i-share mo naman, ano ang iyong natutunan sa ating aralin ngayong araw na ito? So, explain sa akin ang mga iyong natutunan sa ating aralin para sa araw na ito. May mga katanungan ba? If merong mga questions, so mag-send lang kayo ng message or clarification. Mag-send lang kayo ng message sa aking page. Doon na nagtatapos ang ating aralin. Natuto ba? Salamat!